Okay, so, ayan. So, nakita nyo po, today kasi po is a first birth Sunday, no? First birth Sunday of 2025. Ayan. So, ganun din po every first Sunday kasi 9 a.m. So, we invite everyone. Meron po, it's a communion Sunday every first Sunday of the month. Kaya hindi po kulto yung napasukan nyo, ha. Kaya kita nyo, mga naka-white lang kami kasi yan. So we just observe and celebrate every first Sunday of the month. Ayan, kaya nakita nyo kami mga naka-white. Ayan, amen. Okay, so diretso na po tayo. Kagaya nga po ng tanong ko sa inyo kanina, sino dito yung excited na alam niya na merong word si Lord sa kanya today? Amen. Alam mo ba na pag itong word na to, not only of course this, yung mga word ng Bible, yung mga word ng Lord na ating pong nire-receive, kung yan po ay maunawaan natin, kung yan po ay may apply natin sa ating mga buhay, guaranteed po yung success. Amen. So, ito pong message na to is napapanahon para sa ating lahat kasi alam niyo po, if you look around you, talagang madi-discourage ka, madi-disappoint ka, and then here comes yung mga fear, di ba? Yung mga anxieties, very alarming sa mga hospitals po ngayon. Mas marami pala yung nau-hospital ngayon because of mga stresses, di ba? Yung mga dumadaan sa mga anxieties. So, tingnan nga natin, ano ba ang sinasabi ng Bible para ma-overcome natin itong mga bagay na to? Okay? So yung ating pong message ngayong umaga is called, Jesus is in my boat. Yan. Sino dito yung nakaranas na sumakay ng barko? Barko, malaki yun. Yung bangka, nakaranas na kayo. Ako, naka-experience ako niyan. I experienced once upon a time, ako po ay sumama sa isang missionary journey na kailangan kaming mag-cross ng dagat going to the other side of actually hindi siya lake, dagat talaga. At kung kayo po ay naka-experience na ng ganito, pag umalis ka dun sa may shore, maayos naman maayos yung tubig, maayos yung weather, pero kadalasan pala pagdating mo doon sa middle, sa gitna doon ka pala makaka-experience ng malakas na mga waves, 'di ba? Yung nandun mo ma-experience yung may ulan pala doon sa gitna ng lake o ng dagat. So, kaya itong story na to sa Bible, personal din sa akin to kasi naranasan ko din ito na maayos naman yung umalis kami doon sa shore pero pagdating namin sa middle, nandun pala yung malakas na ulan. So talagang mapapapray ka talaga. Diba? Yung pa naman sinakyan namin bangka, wala pang mga vest. Hindi naman ako ganong kagaling lumangoy. So talagang prayer talaga yung prayer at saka pagtitiwala talaga sa Panginoon yung baon-baon mo. Okay. So, samahan niyo po ako. Please join me. Please open your Bible kung may mga Bible po kayo. Anyway, naka-flash din naman po yan sa monitor natin. In Book of Mark chapter 4, verses 35 to 41. Okay. Tingnan natin itong story na to sa Bible. At ano yung kinalaman nito sa atin today. Okay. Let's start from verse 35. Sabi po dito, on that day, when evening had come, he said to them, si Jesus po ito, let us go across to the other side. Tawid tayo sa kabilang ibayo, sabi ni Jesus. And leaving the crowd, they took him with them in the boat. They took him with them in the boat, just as he was, and other boats were with him. And a great windstorm arose, and the waves were breaking into the boat. Itakaranas na kayo ng ganon? Yung sabi ko po sa inyo kanina, maayos yung alon nung umalis ka, pero pagdating mo sa gitna, eto na yung malakas na hangin. Okay, tapos eto na yung mga malalaking waves. Binabayo na yung bangka na sinasakyan mo. Okay lang sana kung barko, medyo malaki, di ba? Pero kung bangka, medyo ibang usapan po 'yon. So, in verse sabi dito, so that the boat was already filling, but he was in the stern asleep on the
persecution. So, dito sa story na to, habang malakas yung hangin, malakas ang ulan, matataas yung mga waves, pero si Jesus nandoon, nakahiga. Okay? So, and they woke him and said to him, "Teacher, do you not care that we are perishing?" Grabe, no? Talagang yung si Kristo na ibinigay niya yung buhay niya sa cross, tapos tatanungin nila, "Lord, don't you care?" Yeah? So, imagine niyo yung scenario. Diba? And then, he awoke and rebuked the wind and said to the sea, "Peace, be still." And the wind ceased, and there was a great calm. Verse 40, he said to them, "Why are you so afraid? Have you still no faith?" At doon po tayo iikot ngayon. And they were filled with great fear and said to one another, "Who then is this?" Sino to? Diba? That even the wind and the sea obey him. Okay, so balikan po natin yung ating key text ngayong umaga at dito po iikot yung ating sermon. In book of Mark chapter 4 verse 40, nagtanong kasi si Jesus. Ang question niya to his disciples was, "Why are you so afraid?" Pwede ba tingnan mo yung katabi mo? Yan. Tanungin mo nga siya, ano bang kinakatakot mo? Ano ba kinakatakot mo? Alam mo, sabi dito sa Tagalog, sabi sa Tagalog dyan, no? Kung titingnan nyo yung Tagalog version, sabi dito, "Bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya? Have you still no faith?" Imagine, itong question na to direct from Jesus. Kasama nila doon sa bangka. Now, church, alam nyo ba kung saan galing si Jesus at yung mga disciples niya before crossing to the other side of the lake? Alam nyo ba na, to be precise, they cross doon sa other side, pero bago yon, prior to that, na-witness ng mga disciples yung miracles na ginawa ni Jesus. Kasama sila eh. Okay, sila yung mga close group ni Jesus. So, bago sila nag-cross, marami na silang nang witness na si Jesus nagpalayas ng mga nai-evil possessed. Diba? Na-encounter din nila na yung mga may sakit, pinagaling ni Jesus. Okay? So, may mga miracles silang na-witness na kasama nila si Jesus. Nakita nila, talagang personal witness talaga sila. Pero ito yung first encounter nila na makita nila na si Jesus may power even over the nature. Diba? Doon sa nabasa natin, diba? Yung hangin, pinahinto niya eh. Yung waves, pinahinto niya. Yung storm, sabi niya, "Peace, be still." Diba? Pinakalma niya. Amen. So kaya, ngayong umaga, habang nakikinig ka, once again, tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, "Kalma ka lang." Kaya, kalma ka lang. Kasi, alam niyo po, alam ko, I know, it's easier to say than done, always. Kasi sa totoo lang talagang stress na yung mind natin, no? Talagang ang hirap talaga kumalma pag merong storm. Pero yung storm dito sa story nito is just a metaphor. Doon sa kalagayan natin presently. At pag-uusapan natin yan, tatakil natin mamaya yan. So, first time nilang na-encounter na si Jesus may power over nature. Okay? So, pero ganun pa man, nakita pa rin natin, nabasa pa rin natin na nagtanong si Jesus eh. Sabi niya, why are you so afraid? Kasi imagine mo church, imagine niyo itong mga kasama ni Jesus na to, mga seasoned fisherman nito. Okay? Mga experience na mga mangingisda, most of them. At hindi ito first time na sila po ay magko-cross from one side to other side. Hindi ito yung first time. At naniniwala din naman ako, hindi rin ito yung first time na nakaranas sila ng bagyo habang nasa gitna ng dagat. Pero mukhang kakaiba to. May mga ganun ba kayong karanasan before and even until now na pambihira? Parang itong problema na to, parang kakaiba. Parang tailor-made sa akin to ha. Nakaka-experience kayo ng ganon? So I believe itong scenario na to, mukhang kakaiba sa kanila to. Okay? So, pero mga kapatid, please take note that the purpose of the storm dito sa binasa nating Book of Mark chapter 4
ito ay crucial test of disciples' faith. Dito, tinetest na ni Jesus yung faith nila. Sabi ko nga po sa inyo, after witnessing several miracles, and then eto na, may testing na ng faith. Amen. So naniniwala ka ba na merong testing tayo ng faith? Meron ha? Okay. So nabasa natin yung story. Marami po sa inyo familiar with the story. Matagal nyo nang narinig itong sermon na to. Siguro marahil from other preachers, nabasa mo na to from the Bible. Pero ang question again today is, Pastor, ano ang kinalaman niyan para sa akin today? Well, church, the same question of Jesus Christ 2,000 years ago to His disciples, eto rin ang tanong sa inyo at sa atin. Bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya? So the same question. Kasi sabi nga, what is it for us today? Alam niyo po, life is full of storms. Kailan lang, kung kayo po ay nanonood ng mga news, grabe, ngayon mapapansin mo, maybe, or sabi nga, dahil nga may climate change, yung bagyo, sunod-sunod, no? Buti na lang itong mga nakalipas na mga typhoon ay hindi masyado sa ating pumapasok. Pero makikita mo talaga, sunod-sunod talaga sila. Ganon din po sa buhay natin. Life is full of storms. Nandyan yung mga unexpected trials, di ba? Di mo inaasahan, mga overwhelming fears. Kaya nga tanong ko po sa inyo kanina, ano bang kinatatakot ninyo? Di ba? Kasi talagang sabi nga talaga ng Bible, in this world there will be trouble. Merong mga situations that make us feel like parang lulubog na tayo. Di ba? May mga pakiramdam tayo na parang hanggang dito na lang ako ata, parang lubog na ako, hindi na ako makakatayo, hindi na ako makakaahon. So, in short, marami ka ng pinagdaanan. Tama po ba? Pero hanggang ngayon naman, nakatayo ka pa rin. Tama ba? Marami ka ng mga problemang nalampasan. Pero hanggang ngayon, nandiyan ka pa rin. Amen? Alam mo ba kung bakit? Kasi hindi ka pinabayaan ng Diyos. Amen? Praise God. Hindi ka pinabayaan ng Diyos. Sa bawat storm na tayo po hinaharap natin, hindi tayo iniwan o hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Pero, sabi ko nga, pero parang sa bawat storm din na dumadating, nanghihina naman yung ating pananampalataya. Dito po sa Mark chapter 4, Jesus and His disciples face a literal storm. Diba? Talagang bagyo talaga, literal. But the real issue wasn't the wind or the waves. Dito in the context, dito po sa story na to na binasa natin, hindi issue dito yung malakas na hangin o kaya yung matataas na alon eh. It was the disciples' fear and lack of faith. Tandaan niyo po, sabi ko sa inyo kanina, yung mga kasama ni Jesus dito, some of them, mga seasoned fishermen. So ipinakita dito, church, what is it for us today? Ipinakita lang dito. Sabi ko nga sa inyo, ang dami mo nang napagdaanan. Ang dami mo nang nalampasan pero napagtagumpayan mo. Not because of you, but because hindi ka pinabayaan ng Diyos. Okay? So, ipinakita dito sa story na to, mga kapatid. Ulitin ko, experience sila na mga mangingisda, most of them. So, ipinakita lang dito na kahit na anong paraan ang alam mo, kahit na alam mo yung mga bagay na dapat gawin, hindi pala importante yon. Ang importante pala, alam mo kung sinong kasama mo. Amen. Hello? Kasama nila si Jesus sa boat eh. Kaya sabi ni Jesus, anong kinakatakot nyo? Kasama nyo nga ako eh. Na-experience nyo nga kung paano tayo nagpagaling ng mga mas may sakit. Na-experience ninyo kung paano natin kinast yung mga demons. Na-experience niyo, nakita nyo nga, di ba, kung paano natin pinakain sa pamamagitan lang ng 3 tinapay, 4, 2 isda, o how many, yung 5,000 katao.
Di ba? Nakita ninyo kung paano ko pinahinto yung storm. Anong kinakatakot nyo? So, church, yung issue dito ay ipinakita na hindi kung ano yung alam mo eh. Hindi dito kung ano yung alam mong paraan. Ang importante, dapat maliwanag, malinaw sa'yo, alam mo kung sino yung kasama mo. Kaya palang Bible, no, pag binasa mo, talagang ini-insist talaga doon, no? Talagang God will never leave you nor forsake you. God with us. Kasi it's very important na hindi lang siya head knowledge, hindi mo lang alam. 'Di ba? Dapat nararanasan mo na yung presensya ng Diyos. Kaya marahil, church, siguro hanggang ngayon, punong-puno ka ng takot. But the Bible, the Word of God reminds us that God is with us. Dahil alam ng Diyos may storm eh. Alam nyo ba na hindi naman aksidente? Alam ni Jesus na may storm. Doon sa gitna ng lake. Alam niya yun. And it's a test of faith. It's a test of faith. Kasi ang problema, masarap lang kasi manampalataya pag kalmado ang buhay. Paano pag mayroon ng problema? Diba sabi nga natin, well, ang sarap kaya umawit ang mag-worship pagka bagong sweldo, pag may blessing, pero kaya mo pa rin ba mag-worship pag dumadaan ka sa pagsubok? So it's a test of faith. In Mark chapter 4, 35 to 38, dito pinakita mga kapatid, it shows the reality of the storm. Totoo naman talaga eh. Hindi naman natin maiaalis, hindi natin maaalis na sabi natin, wala nang problema. No, it's not. Napakarami pa rin po natin pagdadaanan. Hanggat nabubuhay tayo dito sa mundong ito, meron talagang problema. Okay? Pero sabi doon sa verse 35 ni Jesus, let us go across to the other side. Let's go to the other side of the lake, sabi ni Jesus. Dito, alam ni Jesus. Pero kita mo naman kung gaano siya kakalmado. Di ba? Tingin mo ba kaya siguro merong kanta na natutulog ba ang Diyos? Di ba? Hindi po natutulog ang Diyos. Amen. So 24/7 po siyang nakabantay sa atin. Okay? So pero makikita mo mga kapatid, ito application ito, especially doon sa mga nagsiserve. Wala kang nabasa na sila ay Lord, pwede ba pagpaliban muna natin kasi mukhang maitim yung langit, di ba? Ganun, di ba? Wag muna tayong lumabas kasi parang uulan. Pero wala kang nakita dito na nag-complain sila. They obeyed actually. Yet, nandun yung storm dumating. So ano ibig sabihin nito? Especially sa atin na mga nagsiserve. Alam niyo po, even when we follow Jesus, nandun pa rin yung mga storms. Hindi tayo exempted doon sa sa mga storms. Kaya ang question is, saan ba nanggagaling yung takot mo? Pwede ba natin sabihin na, okay na kay Jesus na ako, wala na akong financial struggles? Actually, parang mas lalong na magnify ngayon kasi mas nakita mo eh. 'Di ba? Nakita mo talaga na the other side, in the other side of the lake, the enemy, the devil talaga is trying to steal, kill and destroy. 'Di ba? Mas na-magnify siya ngayon. So, even when we follow Jesus, storms come. Nandyan yung financial struggles, nandyan yung health crisis, broken relationships, or uncertain futures. Dito, makikita mo, nagpanic yung mga disciples eh. Sabi pa nga nila, tinanong nila, Teacher, do you not care that we are perishing? Parang, Jesus, wala ka bang pakialam? Mamamatay na tayo. Di ba? So, meron po ba kayong, honestly, real talk, may pakiramdam ba kayo sometimes, or even now, na pakiramdam ninyo natutulog ang Diyos sa inyong storm? Meron ba kayong pakiramdam na gano'n? Parang ako lang ata mag-isa. Ako lang ata mag-isa yung... Ang ganda nung kanta kanina eh. Di ba? The battle is the Lord's, but the victory is ours.
Talagang ibibigay talaga natin sa Panginoon yung battle natin. Kasi talagang buti na lang merong Diyos dahil kung wala ang Panginoon, di ko alam kung saan po tayo ngayon. Pero obviously, hindi natutulog si Jesus dito eh. Obviously, He's observing the disciples' faith. At ganun din po siya today. Tinitingnan niya yung pananampalataya natin. Even, hanggang saan ba tayo? Baka naman yung pananampalataya natin hanggang sa bibig lang. Pero, nasaan ka when the storm hits? So, number one, ipinakita talaga dito na yung reality ng storm. Meron talaga. Now, sa buhay natin today, totoo talaga na meron talagang mga problema, may mga pagsubok talaga sa life natin. Now, the next point is, dito makikita natin yung rebuke ni Jesus. In Book of Mark, chapter 4, 39 to 40. Dito, hindi niya lang basta kinalma yung storm. Tinanong niya muna. Di ba? Yun ang una niyang ginawa eh. Hindi niya muna, di ba, yung ginising siya, hindi niya, oy, peace be still. Hindi. Tinanong niya muna yung mga disciples niya. Why are you so afraid? Well, by the way, kaya pala ito po ay testing ng faith sa kanila kasi ito na yung mga panahon na tinetest na sila ni Jesus para kung pwede na silang pakawalan sa mission. Amen? So para lang may idea kayo. So, dito kinwestiyon ni Jesus, why are you so afraid? Kasi alam nyo ba na pag ang tao ay takot, nire-reveal nito na misplace yung focus natin. It's true. When you're afraid, nami-misplace yung focus natin. Nawawala yung focus natin sa Diyos na alam naman natin hindi niya tayo pababayaan. Kaya sabi niya, why are you so afraid? Parang as if tinatanong niya na, ano ba kayo? Kasama niyo na nga ako eh. Amen. Kasama niyo na nga ako. Have you still no faith? Kasi alam niyo po, ang pananampalataya is not just a one-time thing. Yan po ay daily reliance sa Diyos. Yun po yung pananampalataya. Hindi lang yung kailangan mo siya. Araw-araw po natin yan na pagdedepende sa Diyos. Well, dito po sa tagpo na to, sa scenario na to, Jesus wasn't condemning them but calling them to deeper trust. Hindi naman yung pagtatanong ni Jesus, hindi naman niya kinokondemn yung mga disciples eh. Pero the purpose was para yung kanilang pagtitiwala sa Diyos ay ma-deepen, lumalim yung kanilang pananampalataya at pagtitiwala. So, imagine, si Jesus yung nagyaya sa kanila to cross the other side eh, di ba? So, ibig sabihin, kung si Jesus ang nagyaya sa kanila, ibig sabihin may promise din ito na makakarating sila doon sa other side. So, ano yung mga promises ng Lord sa'yo? Marahil siguro nasa gitna ka ng lake ngayon, pero naniniwala ka ba na marireach mo yung destination mo? Amen? Do you believe that? Kasi may promise ang Lord sa iyo eh. May promise ang Lord sa iyo. Though, sabi ko nga, hindi naman magiging smooth siguro yung journey, pero ang alam ko, makakarating ka sa destination mo. So, nag-promise si Jesus, yet they doubted. Natakot sila eh. Natakot talaga sila for their life. So, point number 3, makikita natin dito yung response na kailangan. The response we need. In verse 41 ng Mark chapter 4. So after Jesus calmed the storm, the disciples were filled with great fear. Nakita natin, nabasa natin, takot na takot sila. Sabi ko nga, grabe no, ma-experience ng mga fishermen to mga to. How much more siguro kung hindi ka taong dagat. Sila natakot sila ng gusto. Pero yung takot nila, napalitan nyo ng awe of Him. Kagaya nga po ng sabi ko sa inyo kanina, hindi po lahat ng journey natin ay magiging smooth. Pero this is very important. Listen to this, church. Listen to this. Hindi lahat ng journey natin ay magiging smooth. When fear, when doubt, when trouble comes, yung key isn't avoiding storms, but knowing who's in your boat. You get that? Pag dumating yung fear,
nakaranas ka ng doubts, nakaranas ka ng mga troubles in life, yung key ay nandun na kasi siya eh. Mahirapan tayo i-avoid. Pero ang importante, alam mo kung sino yung kasama mo. Di ba? Yun ang importante. Yun yung nagbibigay sa iyo ng confidence. Di ba? Marahil alam mo na lahat ng mga paraan. Alam nila yung paraan. Hindi naman bago sa kanila na mag-cross to the other side of the lake. Di ba? So dito, ang importante dito, alam mo kung sino yung kasama mo sa boat. So I'll give you some practical steps. Okay? So, think of the most influential or important person in your life. Sige nga, meron ba? Meron ba na alam mo na pag itong tao na to, pinahawakan mo yung sinabi niya, pinaniniwalaan mo, nagtitiwala ka, meron siyang integrity of His word. Diba? Think about that person. Diba? Yung someone or somebody na ino-honor mo. So the same with Jesus. Yung words niya, di ba? So I'll give you some practical steps, church. Every time when the storm hits, o nandyan dumadating yung mga fear, okay? Nandyan yung mga troubles, nandyan yung mga problema. Number one, always remember His promises. Tandaan mo lagi yung pangako ng Panginoon sa'yo. Sabi ng Philippians chapter 1 verse 6, and I am sure of this. Diba? Grabe, sabi dito ni Paul, talagang sigurado ako that He who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ. Kapatid, sabi mo sa katabi mo, tingnan mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, hindi pa tapos si Jesus sa'yo. Hindi pa tapos si Lord sa'yo. Amen? Hindi pa tapos kasi akala natin, parang Lord, parang ang tagal na ata. Hanggang ngayon, hindi pa, wala pa, yung prayer ko, hindi yung pa sinasagot. Lord, yung dream ko hanggang ngayon wala pa. Pero ang sabi ng Bible, di ba? He will bring into completion. Amen? Amen ba? Sino dito yung nakaranas na ang tagal-tagal na? Tagal na, pastor, mga 5 years na nga, 10 years na nga. Pero grabe, kita mo, hindi ka nakalimutan ng Diyos. Amen? So, hindi man smooth, pero I'm sure makakatawid ka. Wow, di ba? Pwede ba natin palakpakan si Lord? So when the storm hits, remember His promises. Tandaan mo yan. Church, pangako ng Lord. Ang nangako, sabi ng Bible, ang nangako sa'yo ay faithful. Next is, recognize His presence. This is very important. Alam nyo, ako talagang, I practice this in a daily basis. Talagang, bakit ako matatakot kasama ko si Lord? If God is for us, who can be against us? Dapat lagi maliwanag sa iyo yun. Diba? Kasi minsan, pakiramdam natin, God is silent. But even He's silent, He's sovereign. Alam natin, He's sovereign. Biruin mo, hindi lamang over sickness, hindi lamang over the mga evil possessions, even nature, di ba? Sumusunod sa Kanya kay Jesus. So, if God is for us, kung nasa sa atin ang Diyos, who can be against us? Dapat maliwanag po sa atin yun. Kailangan, babalikan mo yung promises whenever the heat storms, di ba? Dapat alam mo, yung presence niya sumasa iyo. And of course, number 3, respond with faith and not fear. Alam niyo ba isa sa mga antidote pag ikaw ay natatakot? Worship. Worship. Meron tayong may reference tayo niyan sa Bible, di ba? You remember the story of in Book of Acts chapter 16 verse 25, dito si Paul at saka si Silas, sila po ay nakulong eh. Di ba? Nakulong sila. So, instead na sila ay mag self-pity, kasi ganun na nangyayari sa atin eh, pag meron tayong mga pinagdadaanan, nagse-self-pity tayo. Diba? Pero yung pagse-self-pity natin na yon, nakatulong ba? Hindi, no? Tumagal lang yung problema. Pero meron ako one thing I know na antidote. Pag meron tayong mga fear, meron tayong mga doubts, when trouble comes, when the storm hits, worship. In Acts 16:25, tinan nyo po dito, sabi dito, about midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, di ba? Siyempre, pray and worship.
Okay. And the prisoners were listening to them. Naririnig sila. Nasa kulungan. Alam nyo ba nung sinulat ni Apostle Paul yung rejoice always in the Lord, and I say, rejoice, nandun po siya sa loob ng kulungan, ha? Imagine, pero pag tayo nakulong, masusulat mo ba na rejoice? Hindi, ha? So, imagine, dito in verse 26, and suddenly there was a great earthquake so that the foundation of the prison were shaken, and immediately all the doors were open and everyone's bonds were unfastened. So, in worship, in prayer, there is miracle. Kaya kanina nagwo-worship tayo. Church, marahil hindi mo nakikita, pero something is happening. Di ba? Something is happening. Nabi-break yung curses. Di ba? Nakakaroon ng healing. Di ba? Yung mga problema mo, ayan na, kumikilos na ang Diyos, tinutulungan ka. Para to ma-resolve. Di ba? So, yan po, isa, naniniwala ako, worship and prayer is the key antidote kung ikaw ay dumadaan sa storm mo. Okay. Now, balikan natin yung story doon sa Mark chapter 4. Alam nyo ba na dalawang bagay ang na-reveal dito no dumating yung storm? It reveals yung disciples' weakness ng kanilang faith, but also Jesus' power. Dalawang bagay yung nakita dito. Nakita dito na may lack of faith. Pero at the same time, ipinakita din naman dito ni Jesus yung power niya over nature, over everything. So, ano ibig sabihin nito sa atin? Your storm isn't just a crisis. It's an opportunity to see Jesus in a new way. Yung pinagdadaanan mo ngayong problema, what trouble it is, mga kapatid, isa ding opportunity yan para makita mo ang kilos o galawan, ang kamay ng Diyos. Amen? Para makita mo nga yung kapangyarihan ng Diyos. Imagine pati yung nature sumusunod sa Kanya. So anong illustration ito? Di ba? Sometimes, you'll experience lackness. Parang nagkukulang ata. Pero ginagamit ng Lord na opportunity yung mga ganong pagkakataon para makita mo that He's God who sees and provide. Paano mo malalaman na ang Diyos ay nagpo-provide kung hindi ka naman nakakaranas minsan ng kakulangan? Paano mo makikita na ang Diyos nagpapagaling kung minsan hindi ka nakakaranas ng karamdaman? Kasi kailangan church, experiential kasi siya eh. Ang faith is experiential. Kailangan iparanas muna sa iyo ng Diyos para malaman mo na totoo. Kaya yung pinagdadaanan mo ngayon, hindi lang siya crisis. It's an opportunity to see Jesus in a new way. Amen? Kaya pala merong Romans 8:28 that all things work together for good to those who love the Lord. Na lahat ng nangyayari sa anak ng Diyos, may kinalaman yan sa magandang plano niya sa iyo. Wow! Kaya sabi ko, Lord, hindi ko naman, Lord, gusto na nasa krisis kami. Pero dito ko nakikita na hindi ka talaga nagpapabaya. Amen? Paano mo nga malalaman that He provides? Minsan, hindi ka nakakaranas ng lackness. So, question, mga kapatid, what storm are you facing today? Meron ba? Wow, mukhang wala. Praise God. Close na tayo ng prayer. Mukhang maganda ata lahat ng kalagayan nyo ngayon eh. Pero in reality, sa totoo lang, sabi mo sa katabi mo, umamin ka na. Di ba? Umamin ka na. Sa totoo lang mga kapatid, talagang buti na lang may Diyos. Buti na lang meron kang pwedeng pagsumbungan. Buti na lang meron kang pwedeng iyakan. No? Grabe. Wala namang ibang makakaintindi sa'yo kundi ang Panginoon eh. Wala. Si BFF, pagsabihan mo ng 1, 2, 3 problema mo yan, pang-4, tataguan ka na yan. Pero si Lord, welcome ka 24/7. Wow, di ba?
So what are you, or what storm are you facing today? Bring it to Jesus. Sabihin mo, bagyo ka lang. Anak ako ng Diyos. Yeah? Ganun dapat tayo. Instead of asking, Lord, wala ka bang pakialam? Don't you care? So instead of saying that, or instead of asking that, sabihin mo, Lord, I trust you. I trust you, the same God who calms the storm, kaya mo ring ikalma yung aking storm. Amen? Di ba? Kayang-kaya ni Lord yan. Well, mga kapatid, kaya nga pag binasa mo ang Bible, sabi ng Bible, is there anything too hard for me? May mahirap ba sa akin? Pinanghahawakan niyo ba yung promise ni Lord na yon? Na yung pagka meron kang pinagdadaanan na parang tailor-made talaga, parang sayong-sayo talaga yung problema ginawa. Pero sabi ko sa inyo kanina, remember His promises, remember His words. Ang sabi ng Panginoon, is there anything too hard for me? May mahirap ba sa akin? Kinreate ko nga yung universo. Di ba? And I created you. Di ba? May mahirap ba sa akin? Yung problema mo, easy lang yan. Pero you need to trust me. Di ba? Yan ang kailangan ng Panginoon eh. Kaya, sabi ng Mark chapter 4 verse 40, ito very serious question ito. Very serious to. Sabi ni Jesus, bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala pa kayong pananampalataya? Why are you so afraid? Have you still no faith? Kasama nyo na nga ako eh, di ba? Kasama nyo na nga ako. So, Jesus does more than simply calm a physical storm. Hindi lang pinakita dito na kaya niyang pahintuin niya mga literal na storm na yan. Anumang signal yan. By the way, ano bang signal yung pinagdadaan ng storm ngayon? Di ba? Pastor, parang hurricane ata ito. Kaya parang sobra-sobra ata. Tapos sisisihin mo pa yung mga gumagawa ng flood control. So, Pastor, hindi lang bagyo, may baha pa. Ayan, di ba? So, church, hindi niya lang basta kinalma yung physical storm. He issues a timeless invitation to recalibrate the very source of our faith. Kasi pag merong faith, may peace. Sino dito yung naniniwala sa inyo na sige sa'yo na lahat, basta peace na lang sa akin? Di ba? May ganun, di ba? Nasa iyo na nga lahat ng kayamanan, hindi ka naman makatulog. Di ba? So, the conclusion we draw from this verse is not a condemnation. Hindi naman tayo kinokondemn. Kasi yun naman talaga yung very nature natin. May takot naman talaga. Diba? Pero binigay dito ng Panginoon yung antidote, the true antidote. The disciples' fear was not irrational, but it was misplaced. Church, listen ha. It was rooted in the illusion that they were alone in the chaos. Yun yung imagine mo ha, takot na takot sila. So, siguro later na lang nila naalala na kasama nila si Jesus eh. Nung naalala pa nga nila, tinanong pa na, teacher, wala ka bang pakialam? Mamamatay na tayo eh. So, ito ay, yung kanilang fear, mga kapatid, rooted in the illusion that they were alone in their problems, in their chaos. So, the real issue ay hindi yung wind or the waves. It was the disciples' fear and lack of faith. So to overcome fear and lack of faith, church, the antidote is knowing who is with you. Lagi yun. Lagi nyo pong tatandaan yun. Na anuman ang pinagdadaanan ko, anuman ang problema ko, alam ko malalampasan ko yan kasi kasama ko ang Diyos. Hindi ako pababayaan ng Panginoon. Minsan ba narinig nyo na po sa sarili nyo yon? Nasabi na ba ng mga labi mo na hindi ako pababayaan ng Diyos? It's very important. Therefore, yung lesson po dito sa story na to serves as a crucial test of faith. It challenges us to move from faith that is merely intellectual. Alam mo lang na merong Diyos. Sige nga, tanungin natin, wag na lang dito sa loob, yung mga tao na lang sa labas, i-ask ninyo, meron bang Diyos? Sasabihin nila, yes, meron. Pero
knowing about God to a faith that is deeply relational. Importante na alam mo na meron kang relasyon. At dahil meron kang relasyon, dapat nagtitiwala ka sa presence niya. Yung presence niya amidst kahit na anong violent storm yung dumating. Kaya nga po tanong ko sa inyo kanina what is your storm today? Meron po ba kayong mga storms today? Na pakiramdam mo talaga nga, sabi nga kanina, sa kanya, signal number 5. Di ba? Meron bang 5? Wala na, talagang sobra na ata yung storm na yun. Di ba? Kasi talagang, it's very important. Ulitin ko ha, mga kapatid. In times of troubles, it challenges us to move from faith that is merely intellectual. Yung sinasabi mong faith pero nandito lang. Knowing about God. Alam mo lang merong Diyos. Pero it challenges us to move deeply relational. Yung alam mo, hindi ka pababayaan kasi meron kang amang Diyos na nasa langit. It's very important. At hindi lamang siya Diyos sa buhay mo, kasama mo pa siya sa lahat ng battles mo. Kasi marami sa atin nag-ooperate ng ganun. Alam lang nila meron Diyos. So it includes that the opposite of fear is not courage in ourselves. Kasi sabi niya, sige, tapangan mo lang, galingan mo lang. Well, of course, factor po yon na kailangan lakasan natin ang loob natin dahil sinabi rin naman ng Bible. Pero dapat alam natin na kaya tayo resilient. You remember that story before? Kaya tayo resilient kasi kasama natin ang Diyos. He is not a distant deity, but a present Savior. Nandyan siya lagi. Kaya yun po yung point ng message na to na hindi mo lang alam na meron kang Diyos. Dapat alam mo na yung Diyos na yun ay sumasa iyo. Alam mo na yung Diyos na yun ay hindi ka iiwanan, hindi ka pababayaan. He is present sa life mo. Di ba? Maaring, you may not always prevent the storm from rising, pero alam mo kung sino yung kasama mo sa boat. Kaya nung binasa ko to, binalikan ko ulit itong story na to, sabi ko, kumusta kaya ako yung nandoon kasama sa boat? Di ba? Kumusta? Ano kaya ang response ko? Di ba? Pero sa panahon natin ngayon yun po yung importante. Di ba? We see problems all around us. Ikaw mismo ay subject ka talaga ng mga problema, ng mga pagsubok. So, church, anong gagawin natin? Di ba? Paano natin ito mapagtatagumpayan? Kaya lagi kong sinasabi sa sarili ko, buti na lang nandyan ang Panginoon. Amen? So for our application today, are you ready for this? Church, listen carefully. So, for our application today, this conclusion moves from theology to daily life. Kasi sinasabi natin kanina, kasi baka mamaya alam mo lang, head knowledge lang. So, kailangan, mga kapatid, it challenges us to move from faith that is merely intellectual. Yun kasi po yung danger doon. Yung alam mo lang siya, pero hindi mo siya nararamdaman. Amen? So, dapat, church, it moves us from faith that is merely intellectual, knowing about God, to a faith that is deeply relational. Kaya nga, church, ang Bible, pag binasa mo, paulit-ulit, diba, manalangin kayo, sabihin ninyo, Ama naming nasa langit. Kasi gusto ng Diyos na maranasan natin yung pag-ibig niya. Gusto ng Diyos na maramdaman natin na hindi niya tayo pababayaan. Kaya nga tanong ni Jesus, why are you so afraid? Diba, bakit ba kayo natatakot? Kasi alam niyo po, again, this is a very serious and direct question. Nasaan po ang focus ninyo when the storm hits? Nawawala kasi sa fear. Pag may fear, mga kapatid, nawawala yung focus natin. Nawawala yung focus lalo natin sa Panginoon. According dun sa story na binasa natin, they were so terrified. Takot na takot sila.
Pero sa atin po, mga kapatid, whenever the storm hits, nasaan yung focus natin? Kasi again, it's easy to have faith pag kalmado kasi yung buhay natin eh. Pag kalmado ang dagat, it's easy. It's easy to have faith. Pero pag dumating na yung mga financial struggles, amen, pag dumating na yung health crisis, di ba? Nagkaroon ng mga problema sa relationships. And then, siyempre, yung uncertain na yung future mo, hindi mo na alam kung ano na mangyayari bukas. Di ba? When anxiety about the future keeps us at night, yung hindi ka na makatulog. Meron ba ganon? Meron pa dito yung ginigising ka ng problema? Hello? Meron? Meron yan. Pwede ba? Yung talagang ang sarap-sarap ng tulog, bigla ka lang. Naalala mo yung problema mo. Ang hirap bumawi, no, ng tulog. Grabe, kinakabahan ka kasi magbubukas na. So, my natural human reaction is to panic. Just like the disciples. Kasi you know why? You know bakit tayo nagpapanik? Kasi nakafocus tayo entirely sa wind, sa storm, and the waves. Kinakalculate natin kung paano natin malalampasan yon enough to survive. Tama. Di ba? Lahat na ng paraan, inisip na natin. Lahat na ng mga teknik, di ba? Naisip na natin. Pero hindi pala yun ang paraan. Yung, alam niyo po, yung binasa nating passage this morning in Mark chapter 4, this verse personally challenges me, ako, to panic. Naaalala ko tuloy yung tanong ni Jesus, why are you so afraid? Have you still no faith? Alam niyo po, itong question na to, hindi naman tayo ni-call dito ni Jesus, but it's an invitation na ma-shift natin yung focus natin. Diba? Magkaroon tayo ng tinatawag, ma-develop natin yung spiritual reflex, a habit of the heart to turn from the problem to the presence of God. Wala ka na, sabi mo sa katabi mo, wala ka namang magagawa eh. Totoo ba? Kasi kung meron ka magagawa, di sana na-solve mo na yung problema mo. Tama? Wala ka magagawa. Everything is in God's hand. Wala kang magagawa, wala akong magagawa. Kaya sabi ng Bible talaga, apart from me, you can do nothing. Kaya sabi mo sa katabi mo, kaya kailangan natin si Lord. Kailangan talaga natin si Lord. Hindi tayo pwede talagang mag-brag. Hindi talaga tayo pwedeng magmataas, magyabang sa Panginoon. Dahil imagine these disciples, alam nila lahat ng paraan. Alam nila lahat kung, hindi naman first time sa kanila yon, pero takot na takot sila. So instead, dapat ang response natin, instead na sabihin natin sa puso natin na, Lord, may pakialam ka ba? Instead of that, train natin yung sarili natin. Dapat every time, whenever the storm hits, dapat tinitrain mo yung sarili mo, sinasabi mo, Jesus, you are in this boat with me. Kasama kita. You are Lord over this situation kahit hindi ko nakikita. And I'll keep on understanding even if I don't understand. Tama? Ganun ang faith eh. Di ba? Yun naman ang faith eh. Yung naniniwala ka kahit hindi mo nakikita. Nagtitiwala ka kahit hindi mo naintindihan. Kasi alam mo, nandyan ang Panginoon. Grabe, sarap, no? Kaya alam mo, kaya napakasarap talaga na nare-remind tayo lagi ng word. Kasi in this life, there will be trouble, sabi ng Bible, di ba? So, practically, anong dapat natin gawin? Every time, whenever the storm hits, number 1, pause ka muna kasi, tapos acknowledge Him. Okay, so when the fear strikes, dapat ang ginagawa natin, pause ka muna. Nasubukan niya na gano'n. Meron pa nga eh. Meron pa nga practice na ginagawa. Sabi, bilang ka ng 10 pabalik daw. Ginagawa niyo ba yon? 10, 9, 8, 7, 6. Tapos magbe-breath ka daw. Take a breath. Pero alam niyo po, sabi ko nga,
ang pinaka-antidote talaga, acknowledge God. Lagi mo sasabihin, Panginoon, alam ko, kasama kita dito sa battle na to. Actually, sa'yo nga itong battle na to, yung victory sa akin eh. Amen? At alam nyo pa, pag ginawa nyo yan, yung simple act na yan, it interrupts the cycle of panic. So yun, talaga nakakapanik, lalo na kung ilang araw ka na walang tulog. You know? Araw ka na walang tulog, talagang yung beat talaga ng puso mo, grabe. Kaya nga sabi ko, may naalala ko tuloy noon, kakilala ko, sa dami ng problema niya, talagang ang prayer niya mag-rapture na eh. Oh, meron na, sana mag-rapture na para tapos na lahat ng problema ko. Pero hindi eh. Kailangan talaga nating harapin eh. Pero sabi nga ng Bible, di ba? Kamag-alala kasi kasama naman natin si Lord doon sa battle. Amen. So number 1 yun ha. Number 1, practical tips ha. Acknowledge mo ang Lord. Sabihin mo sa sarili mo, Lord, alam ko kasama kita dito sa laban na to. Next is, siyempre, kailangan tayo magpe-pray. Instead na pinipray natin na itong problema na to ay wag tayong datnan. Di ba? Kasi talaga Lord, daanan lang sana ako nitong problema na to. Dapat ang lagi natin prayer is, Lord, alam ko na alam mo kung anong gagawin mo para sa akin. I trust you. Sovereign ka sa lahat ng mga chaos. So, choose to have faith. Choose to have faith. And di naman tayo pababayaan ng Panginoon. And siyempre, number 3, ito, importante. Ako, I practice this. Kasi sabi ko nga po sa inyo, wala namang exemption sa problema. Kahit na pastor ka, grabe nga, baka nga mas matindi pa yung mga pinagdadaanan ko. Pero buti na lang, nandyan si Lord. Okay. So isa sa mga pinapractice ko is always remembering His faithfulness. Lagi kong iniisip hindi, faithful si Lord. Sabi niya, hindi niya ako pababayaan. Hindi niya ako iiwanan. Kung tinulungan ako ni Lord noon, tutulungan niya ulit ako ngayon. Tama, di ba? Tinulungan tayo ng Lord noon Hindi niya tayo finail. Di ba? So, kaya lagi yun. Unang-una, sabi ko nga po sa inyo, acknowledge mo si Lord na hindi ka niya iiwanan. Next is, siyempre, you pray. You pray na malampasan mo talaga to. Itong mga pagsubok na to. And then, siyempre, yun na nga, kung tinulungan ka niya noon, hindi ka niya pababayaan ngayon. Amen? So, ang goal, mga kapatid, ay hindi naman talaga tayo exempted sa mga fear. Kasi dito sa kwento na to, talagang even itong mga disciples, kasama na ni Jesus, nakaranas talaga sila ng great fear. So, ang goal is to let faith in His presence. At yung presensya ng Diyos na yun become a louder, more powerful voice than the voice of fear. Kasi yung fear na yan nasa mind Di ba sabi nga nila, di ba, yung mind natin is the battlefield. Nasa isip pa lang. Sa totoo lang, according to study, sa 10 mga pinagwo-worry mo, most of them hindi naman nangyayari. So it's all in the mind. Di ba, na mind lang sasabi, naku, yan na. Di ba, may naramdaman ka sa dibdib, naku, ano na yan, cancer na yan. Biruin mo yung mga fear na, itong diablo na to talaga, sumakit lang yung ganito mo, naku, high blood ka. So, totoo po, most of them hindi naman nangyayari. Okay, so, dapat iisipin natin lagi, Jesus is in my boat. Amen. Though the journey is terrifying, yung peace natin is no longer dependent doon sa kalmadong dagat. Ang peace natin ay nandoon sa assurance, kaya tayo kalmado kasi kasama natin si Jesus. Amen. Kaya, church, one more bago tayo maghihiwalay. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, don't panic. Jesus is in my boat. Amen. Kaya kung kaya niyang pakalmahin yung dagat, yung storm, kaya ka niya ring pakalmahin. Amen. Hallelujah. Jesus is in my boat. Hallelujah. Kaya, always remind yourself. Diba? Wala naman yung mga tao, maaring not every time nandyan sila to remind you, but remind yourself. Diba? Train yourself na lagi mong iniisip, Lord is with me. And that's enough. Lord is with me. Amen?
So may natutunan po ba tayo? May natutunan po ba tayo? Okay? So, pwede ko po i-request ang bawat isa to please stand. Again, sabi ko sa inyo kanina, what storm are you facing today? Alam mo ba, isa sa mga antidote niyan is worship. Because worship create miracles. Worship create miracles. Imagine mo, nasa kulungan si Paul at si Silas, nag-pray sila, nag-worship sila, bumukas yung mga pintuan. So, ano ibig sabihin sa atin ito today? Church, baka sa pag-worship mo ngayon, bumukas na yung mga opportunities. Baka bumukas na yung mga pagkakataon, yung mga dreams natin, di ba? Yung mga problems natin, yung healing. Amen? Because of worship. Di ba? Okay matakot. Okay matakot. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Amen? Because He's the God whom we serve. Hallelujah.